Petsa na, itinakda sa November 30 ang simula ng paglilitis sa kasong Crimes Against Humanity ni FPRRD. Dadalo kaya ang dating Pangulo? Yan ang agenda report ni Kevin Manalo mula sa the Netherlands. 6 na buwan mula ngayon bago ang simula ng paglilitis sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang itinakda ng ICC kahapon. The start of trial, we are prepared to accede to the prosecution's application of the 30th of November as the start of trial. The trial will run on a daily basis until the judicial recess or thereabouts. We have to wait for the report on the accused's fitness, and they will specifically be asked to, if they find him fit to stand trial. Nais ng ICC na matiyak ang medical findings sa kalusugan ng dating Pangulo. Nauna ng report ng depensa na dahil sa edad at kawalan ng balanse, mahihirapan umano si FPRRD sa kanyang paglilitis. Pero sinabi ng hukom na isasaalang-alang ang kondisyon ng dating Pangulo sa magaganap na trial. Posibleng maglaan ng isang araw para sa pahinga, kagaya ng sinunod na schedule noong pre-trial hearing. Handa naman daw ang depensa, bagamat may mga agam-agam sa gipit na schedule. We will be ready for whenever you want it to start, but our anxiety is that that should not be a date which leaves us with perhaps 1 or 2 months after the end of prosecution disclosure. But there are pressing reasons which mandate that we really should start this trial as soon as possible, which is basically the health of your late client. For the avoidance of being unclear, if the start date is going to be this year, then Mr. Nichols and his team are going to have to do a little better. Positibo namang tinanggap ng mga abogado ng biktima ang itinakdang petsa ng paglilitis ngayong taon. Gayunpaman, umaasa sila na haharap mismo ang akusado ng pisikal sa korte. Hindi dumalo sa pre-trial hearings si FPRRD, bagay na pinayagan ng korte. Kung paglilitis na po, trial po, required po siya. Nakasaad sa Article 63 po yan, na the accused shall be present during the trial. Now, lalong-lalo na po sa unang araw, November 30, kailangan po nandun yung akusadong si Mr. Duterte. Kasi dun po ibabasa yung pong confirmed charges at dun din po hihingin yung kanyang plea po, whether guilty or not guilty po. Nakasaad sa Article 63 ng Rome Statute, the accused shall be present during the trial. Maaari lamang siyang payagan na dumalo gamit ang communications technology sa mga espesyal na pagkakataon, at iyon ay kung hindi umubra ang iba pang paraan. Sa June 23 at July 14, itinakda ang mga susunod na status conference para pag-usapan at pagdesisyonan ang iba pang nakabinbin na detalye, gaya ng additional observations ng bawat panig at maging ang iba pang administrative requirements. 3 buwan mula ngayon naman ang deadline para isumite at kumpletuhin ng prosekusyon, depensa at mga abogado ng biktima ang mga pre-trial brief, karagdagang testimonya at ebidensya at iba pang mahalagang dokumento. Para sa agenda, Kevin Manalo, Billionaire News Channel, The Netherlands. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.